Noong September 2021, hindi mailarawan ang kaba na nararamdaman ng mahigit 300 Afghan na sibilyan habang isa-isang sinicheck ang kanilang mga dokumento ng mga tauhan ng Taliban sa isang international airport sa Afghanistan upang dumalo sa isang kasalan na gaganapin sa ibang bansa. Ngunit lingid sa kaalaman ng Taliban ay hindi pala kasalan ang kanilang pupuntahan kundi biyahe patungo sa kalayaan. At sa isang pagkakamali lang ay baka mabuking sila sa sekretong kanilang tinatago na magiging sanhi ng kanilang katapusan. Ito ang nakakabilib na true story kung paano niligtas ng isang peking kasalan ang daan-daang Afghans sa tulong ng isang sundalong Amerikano na ayaw sumuko upang sila ay iligtas mula sa tiyak na kamatayan mula sa kamay ng Taliban. Mr. Taong 2001 nang unang pumasok ang daan-daang tropa ng US Army sa bansang Afghanistan upang supilin umano ang mga teroristang grupo na naghahari-harian sa bansa kagaya ng Al-Qaeda at ng Taliban at muling ibalik ang kapayapaan at demokrasya sa lugar. Pero matapos ang halos 2 dekadang pamamalagi roon, napagtanto ng Amerika na tapos na ang kanilang misyon sa naturang bansa. Isa-isang nag-withdraw ang hukbong sandatahan ng Amerika mula sa Afghanistan noong 2021. Ngunit ang nooy kanilang pangako na bigyan ng magandang buhay ang mga mamamayan ng Afghanistan ay hindi na magkakaroon ng katuparan dahil sa kanilang biglaang paglisan. Dahil sa unti-unting pag-alis ng mga tropa ng Amerika, alam ng mga simpleng mamamayan ng Afghanistan ang panibagong suliranin na kailangan nilang harapin, ang muling pagbabalik ng Taliban upang maghasik na naman ang lagim. Bawat Afghan ng mga panahong yon ay desperado na makalikas sa kahit anumang paraan para lamang makalayo mula sa malulupit na Taliban. Libo-libong mga tao ang dumagsa sa airport sa Kabul upang magbakasakali na makasakay sa mga papaalis ng mga eroplano ng US Army. Sa sobrang pagkadesperado, ilan pa nga sa mga ito ay kumapit na sa mga gulong ng eroplano para sa pinapangarap nilang kalayaan. Lahat ng mga eksenang ito ay napapanood ng dating Army Intelligence Officer na si Jason Kander. Mula sa nakakalungkot na pagbagsak ng Afghanistan hanggang sa pagsusumamo ng milyon-milyong katao para mailigtas mula sa Taliban. Ang mas ikinabahala pa ni Jason noon ay ang ideya na maraming inosenteng tao sa Afghanistan ang naiwan roon na walang choice kundi ang tanggapin ng kanilang tadhana sa kamay ng pamumuno ng Taliban. Marami sa mga taong ito ay minsan na ring naging malapit kay Jason na matagal ring na destino sa Afghanistan noon. Bigla niyang naalala ang dati niyang translator na si Salam Raufi na palagi niyang kasakasama sa Afghanistan. Hindi maatim ni Jason na isawalang bahala ang kalagayan ng dati niyang kaibigan habang siya ay mapayapa at ligtas na namumuhay sa kanyang tahanan sa Kansas City sa Estados Unidos. Kaagad niyang sinubukang kontakin si Salam upang kumpirmahin ang lagay nito. Buti na lang at matagal na palang nakalabas ng bansa si Salam kaya ligtas ito mula sa mga terorista. Pero hindi pa rin mapakali si Jason nang malaman niyang naiwan pala sa Afghanistan ang ilang mga kamag-anak ni Salam. Kagaya na lang ng pamangkin nito na si Rahim Raufi at ang buong pamilya. Ang mas malala pa, napakadelikado ang sitwasyon ni Rahim ng mga panahong yon. Nagtatrabaho noon si Rahim bilang isang accountant sa Afghanistan International Bank at meron itong access sa mga listahan ng libu-libong mga Afghan na pinapasweldohan ng United Nations, US Embassy at US Army at kung ano-ano pang grupo na kaugnay sa Amerika. Para sa Taliban, ang listahang ito ang magtuturo sa kung sino-sino ang para sa kanila ay mga traidor sa bansa. Ang critical na impormasyong ito ay nasa kamay ni Rahim, kaya naman naging isang malaking target ng Taliban, si Rahim Raufi. Sinubukan ng Taliban na takutin si Rahim upang ibigay ang naturang listahan. Ngunit nanatili itong matatag sa kabila ng paulit-ulit na pagbabanta sa kanyang buhay. Pinili pa rin ni Rahim na itikom ang kanyang bibig. Pero dahil sa kanyang pagtanggi na makipagtulungan sa Taliban, gabi-gabi ay nakakatanggap si Rahim at ang kanyang pamilya ng mga sulat na kung tawagin ay night letters. Nakalakip sa mga liham ang nakakatakot na death threats ng Taliban at kapag nagmatigas pa rin si Rahim, mapipilitan ng teroristang grupo na paslangin silang lahat sa loob ng kanila mismong tahanan. Dahil sa takot,
Walang ibang pwedeng gawin si Rahim kung di ang subukang tumakas, kasama ang kanyang buong angkan, ang kanyang asawa, mga anak, mga kapatid, pati na ang kanyang mga magulang at iba pang mga kamag-anak. Suma total, 12 inosenteng Afghan ang tatangkaing makalikas mula sa malulupit na Taliban. Ngunit ang tanong ay paano? Ang hindi alam ni Rahim, mayroong darating na isang hindi inaasahang tagapagligtas na mula pa sa kabilang ibayo ng mundo. Libo-libong kilometro ang layo mula sa Afghanistan, sa Kansas City, Missouri, sa pamamagitan ng dating US Army na si Jason Kander. Malaki ang utang na loob ni Jason Kander kay Salam, kaya naman gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang subukang iligtas ang pamangkin nitong si Rahim kasama ang kanyang buong pamilya. Hindi nagkaksaya ng panahon si Jason at kaagad niyang kinontak si Rahim. Sobrang saya nito nang matanggap niya ang text ni Jason dahil kahit papaano meron pa palang pag-asa. Hindi niya ito kilala at hindi niya nga alam kung ano ang itsura ni Jason. Ngunit ng mga sandaling yon, alam niyang ito na ang hinihintay nilang pagkakataon na makatakas sa tiyak na kapahamakan. Talagang walang kaide-ideya si Rahim tungkol sa tunay na pagkatao ni Jason ng mga panahong yon. Ang tangi niyang alam ay dati ito nagsilbi bilang bahagi ng US Army sa Afghanistan na dati ring nakatrabaho ng kanyang tiyuhin na si Salam. Pagkatapos ng halos 7 taon na pagsiserbisyo sa bansa, marangal na umalis si Jason sa US Army at lumipat sa mas mataas na posisyon upang manungkulan sa kanyang bayan sa pamamagitan ng pagpasok sa politika. 2009, nang una niyang subukan ang kanyang swerte sa politika at noon ngang 2016 ay pumutok ang pangalan ni Jason Kander nang gawin itong pambato ng Democratic Party bilang kandidato sa pagkasenador ng Missouri. Muntik pa nga manalo si Jason noon. Subalit sa likod ng kanyang mabuting pagkatao at maayos na intensyon na manungkulan sa publiko, nakatago ang isang malagim na nakaraan. Taong 2018 nang tuluyan ng umiwas si Jason sa politika dahil sa kanyang matagal nang hinaharap na kondisyon, ang Post-Traumatic Stress Disorder o PTSD na nakuha niya dahil sa matagal na pagsabak sa giyera sa Afghanistan. Ngunit kahit nakikibaka pa siya noon sa PTSD, pipiliin niya pa ring unahin ang kapakanan ng pamilya ni Rahim. Kahit alam ni Jason na mahirap at tila imposible ang kanyang pangako, gagawin niya pa rin ang lahat ng kanyang makakaya kahit gaano man kahirap o katagal. Dahil sa malawak na koneksyon ni Jason, nakabuo ito ng maliit na grupo ng mga concerned na Amerikano na binubuo ng mga kapwa niya sundalo, mga doktor, engineer, at kung sino-sino pang magmamagandang loob na gumawa ng isang kagilagilalas na plano upang iligtas ang mahigit 300 Afghans, kabilang na si Rahim Raufi at ang buong pamilya nito mula sa kamay ng Taliban. Ang mga sibilyang ito ay pawang may koneksyon sa US o UN kaya naman nanganganib ang kanilang buhay mula sa ganti ng Taliban. Ilang linggo rin nakatutok si Jason sa sitwasyon ni Rahim habang gumagawa ng plano paano niya ligtas na mapapaalis ang mga ito mula sa Afghanistan. Hindi na mabilang kung ilang beses sila nakabuo ng iba't ibang uri ng strategiya. Ngunit sa dinami-rami ng brainstorming, wala pa silang nabubuong konkretong plano. Minsan pa ngang naisipan ni Jason na pumunta mismo sa Afghanistan upang siya ang maghahanap ng paraan paano niya madadala si Rahim palabas ng bansa. Subalit napakadelikado ng ideyang ito. Alam naman talaga nila kung gaano kalaki ang pagkamuhi ng Taliban sa Amerika. Unti-unti na silang nauubusan ng ideya pero ang mahirap pa ay unti-unti na rin silang nauubusan ng oras. Para ring dahan-dahan ang sumasara ang pintuan para sa mga Afghan matapos ang pag-alis ng pinakahuling eroplano ng US Army noong August 30, 2021 na sinundan naman ng pagsakop ng Taliban sa sentro ng Afghanistan na Kabul at ang pagkurdon sa Kabul International Airport upang siguraduhing walang makakatakas mula sa bansa. Dahil rito, napilitan ang grupo ni Jason na bumuo ng panibagong plano. Sa pagkakataong ito, papupuntahin nila si Rahim kasama ang mga kaanak sa syudad ng Mazar-i Sharif, 426 kilometers ang layo mula sa kapital na Kabul. Pansamantala silang maninirahan sa isang tagong lugar upang hindi ma-detect ng mga Taliban ang kanilang galaw. Pagkatapos nun, ay uupa si Jason ng isang eroplano na siyang gagamitin nila upang makaalis sa Afghanistan. Subalit hindi ito magiging madali. Magiging pahirapan pa ang paglikas ni Rahim patungo sa Mazar-i Sharif. Kung ligtas man silang makakapunta roon, kailangan naman nilang maghanap ng pagtataguan at kung makakaligtas pa rin sila mula sa rumorondang Taliban, kailangan naman nilang lagpasan ang iba pang miyembro ng teroristang grupo na nakaabang sa airport ng Mazar-i Sharif. Isang maliit na pagkakamali lang, tsak napapalpak ang kanilang plano na magiging sanhi ng pagkamatay ng lahat ng Afghan na susubukan nilang ipuslit papalabas ng bansa. Ngunit ito na ang kanilang huling pag-asa para sa mga katulad ni Rahim Raufi.
Madaling araw ng September 1, 2021, matapos matanggap ang mga instruction ni Jason, kaagad bumiyahe si Rahim kasama ang 11 kamag-anak, sakay ng isang maliit na kotse. Aabutin sila ng mahigit 11 oras sa biyahe papunta sa Mazar-i Sharif mula sa Kabul. Ngunit meron silang dapat lagpasan sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay, ang nakakalat na mga checkpoint ng Taliban sa highway. Sa isang checkpoint, bigla na lang pinahinto ng mga nagbabantay na Taliban ang kotse na lula ni Rahim at ng kanyang buong pamilya. Kaagad silang tinutukan ng mga baril at sa isipan ni Rahim, tila ito na ang kanilang katapusan. Buong akala ng pamilya Raufi na babarilin na talaga sila ng Taliban. Ngunit dahil nagsisiiyakan na ang mga anak ni Rahim, hinayaan na lang ng mga terorista na makaalis sa mga ito. Para bang nabunutan ng tinik sa lalamunan si Rahim nang payagan silang makapagpatuloy sa biyahe. Pagkatapos ng mahabang biyahe, narating na rin nila sa wakas ang syudad ng Mazar-i Sharif. Dito, pansamantalang magtatago ang pamilya Raufi habang hinihintay ang mga instruction ni Jason. Samantala, abala pa rin ng grupo ni Jason sa kanilang isasagawang misyon. Ang problema na lang ngayon ay kung paano sila makakalikom ng pera para sa isang mabigat na operasyon at kung paano rin nila magugoyo ang mga Taliban sa Mazar-i Sharif. Sa loob ng ilang linggo, magtatago ang mga Raufi sa loob ng syudad ng Mazar-i Sharif. Na mga panahong yon, umiigting na rin ang pagdami ng mga Taliban sa kalsada ng syudad. Isang maling galaw lang ay tsak, mauunsyami ang kanilang sikretong misyon. Sumapit ang September 21 at muli na namang nakatanggap ng bagong instruction si Rahim mula kay Jason. Matagal-tagal na rin nagtatago ang mga Raufi pero nung araw na yun, muli silang gagalaw papunta sa kalayaan. Binigyan ni Jason si Rahim ng isang address na siyang pupuntahan nila ng araw na yun din mismo. Walang ibang gagawin si Rahim kundi ang hanapin ang contact person ni Jason sa nasabing address at sabihin ang code word na Bella. Dahil ang buong operasyon na ito ay tatawagin ni Jason Kander bilang Operation Bella na hango mismo sa pangalan ng kanyang anak na babae. Hindi alam ni Rahim kung ano ang kanilang pupuntahan at kung sino ang kanilang lalapitan. Ang tangi niyang alam ay sundin ang lahat ng sinasabi ni Jason. Pagkarating ng mga Raufi sa naturang address, nagulat sila sa kanilang nakikita. Tumambad sa kanilang harapan ang isang napakalaking gusali na malapalasyo ang dating sa isang malayong parte sa Mazar-i Sharif. Kaagad nilang napagtanto ang mga nakasulat sa pader. Isa pala itong wedding palace. Sa kanyang pagmamasid, napansin ni Rahim na may lalaking nakatayo sa gate ng gusali. Pero hindi siya sigurado kung ito ba ang tinutukoy ni Jason. Medyo nagdadalawang isip pa si Rahim na lumapit, ngunit pinaniwalaan niya na lang ang kanyang kutob matapos mapansin na meron itong hawak-hawak na laptop. At nang sinabi na niya ang code word na Bella, binuksan ng lalaki ang kanyang laptop at kinumpirma ang pangalan ni Rahim at ng kanyang mga kamag-anak sa kanyang listahan. Sa kabutihang palad, ito na pala ang pinakahihintay ng mga Raufi, ang kanilang tiket papunta sa inaasam-asam nilang kalayaan. Nang buksan ng lalaki ang pintuan papunta sa palasyo, nagulantang ang mga Raufi sa kanilang natatanaw. Inakala nila na sila lang ang nasa loob, ngunit pagpasok nila ay tumambad rin sa kanilang harapan ang daan-daan pang mga Afghan. Yun pala ay magkukunwari silang lahat para sa isang peking kasalan para maiwasan ang pagdududa ng Taliban kung bakit nagsama-sama ang maraming tao. Dahil kakailanganin nilang ipuslit ang mahigit 380 na Afghan na may koneksyon sa US at wanted ng Taliban mula sa isang lugar gamit lang ang isang eroplano. At gagawin lamang nila ito ng isang beses kaya lahat dapat ay naaayon sa plano. Buong akala ng Taliban na may nangyayaring mass wedding sa loob ng palasyo kaya hinayaan lamang nila ito. Samantala, mananatili muna ang mga Raufi at ang iba pang mga Afghan sa loob ng gusali. Ngunit pagkalipas ng ilang araw, muli na naman silang aabante nang makatanggap sila ng kanilang mga boarding pass na pineke ng grupo ni Jason. Kalakip ng kanilang boarding pass ang kanilang mga pineking mga pangalan at mga mukha na magsisilbing kanilang permit upang makasakay sa ipapadalang eroplano ni Jason. Pero ng mga sandaling yun, hindi pa alam ni Rahim kung saan sila mapapadpad. Yun pala, nakipag-coordinate na ang grupo ni Jason sa gobyerno ng Albania na magiging pansamantalang evacuation ng mga Afghan refugee noong September 2021. Sa kanilang pakikipag-ugnayan, pumayag ang Albanian government na magpadala ng liham, travel visa at manifesto sa pamunuan ng Taliban upang hayaan ang 383 na mga Afghan na nasa Mazar-i Sharif na makakasakay sa isang eroplano na inupahan ni Jason Kander
papunta sa Albania upang ituloy doon ang selebrasyon ng kasal. Ang tanging kailangan lang gawin ng 383 na mga Afghan, kabilang na si Rahim at ng kanyang pamilya, ay ipresenta ang kanilang mga boarding pass. Subalit magkakaroon pa ng maliit na tensyon sa airport dahil mahigpit ang ginagawang pag-check ng Taliban sa mga pangalang nasa manifesto. Kung meron lang isang konting pagkakaiba sa mga dokumento, isang maling spelling, maling numero, maling petsa o kahit na anong mali, siguradong hindi magdadalawang isip ang mga teroristang ito na barilin silang lahat doon mismo sa loob ng airport. Subalit hindi naman pwedeng basa-basa na lang silang patayin ng mga Taliban. Magiging isang malaking international conflict ito kung sakali dahil inaasahan na ng Albania na ligtas na makakarating ang 383 na Afghans na kasali di umano sa peking kasal na nakasulat sa manifesto. Sa terminal pa lang at kahit sa mismong paliparan, nakapalibot ang mga nanggagalaiting Taliban sa papaalis na eroplano. Subalit wala silang magawa kundi panoorin na lang ang pagsampa ng 383 na katao. Kahit alam nilang ligtas silang makakasakay, hindi pa rin mapigilan ni Rahim na manginig sa takot. Doon na lang nila naramdaman na napawi na ang kanilang pangamba nang makalipad na ang kanilang sinasakyang eroplano. Matapos ang ilang buwan, sa wakas ay makakaalis na rin sila sa magulong Afghanistan. Hindi na mawari sa kanilang mga mukha ang saya na kanilang nararamdaman dahil sa wakas malaya na sila mula sa mga Taliban. Sa kabilang ibayo ng mundo, nagdiriwang din si Jason at ang kanyang grupo na responsable sa pagligtas sa mahigit 380 Afghan refugees. Subalit hindi pa rito matatapos ang kanilang suliranin. Tagumpay na nakarating sina Rahim sa Albania matapos ang mahabang biyahe sa himpapawid. Pero hindi pa sila pwedeng pumunta sa Amerika. Pansamantala munang titira ang 383 Afghans sa isang magandang resort sa dalampasigan ng Tirana, Albania. Ito ang unang beses na makakapag-relax ang pamilya ni Rahim. Malayong malayo sa kanilang mapait na sitwasyon sa Afghanistan. Dito, para silang nagbabakasyon habang hinihintay ang kanilang pagkakataon na makalipat sa Amerika. Akala ni Jason, pati na ni Rahim, natatagal lang sila sa resort ng ilang linggo. Ngunit ang ilang linggo ay magiging ilang buwan hanggang sa magiging ilang taon. Setyembre na nang makaalis si Rahim sa Afghanistan noong 2021. Ngunit sa kasawiang palad, ang mando ng White House ay tatanggapin lang nila ang mga refugee bago pumatak ang August 31, 2022. Ibig sabihin nito, tila ba magiging pahirapan na ang pagpunta ni Rahim sa Amerika. Isa itong napakalaking problema, hindi lang para sa mga Afghan, kundi pati na rin kay Jason Kander. Lumampas na ang August 31, 2022 at nandun pa rin ang mga lumikas na Afghan sa resort sa Albania. Ang problema naman ngayon ay kung saan kukunin ni Jason ang pera para sa pagtustos sa mga taong kanyang tinutulungan. Unti-unti nang nauubos ang nalikom niyang pondo at di tatagal ay baka tumigil na rin ang pagpasok ng mga donasyon. Kapag nangyari ito, baka mapilitan na lang siyang pabalikin si Rahim sa Afghanistan na tsak isang suicide mission para sa kanilang lahat. Sa kabila ng lahat ng ito, nagpursigi pa rin si Jason at ang kanyang mga kasamahan. Buti na lang at meron pa rin mga mabubuting loob na nagbibigay ng tulong pinansyal sa kanilang misyon. Matapos ang halos 2 taon ng pamamalagi sa resort, bigla na lang nakatanggap si Jason ng isang napakagandang balita mula sa US Department of Homeland Security. Sa wakas ay naaprubahan na rin ang 383 na Afghans na makapasok sa Amerika bilang mga refugee. Labis ang kanilang nararamdaman at wala silang inisip kundi ang taos-pusong pasasalamat kay Jason. Hindi tumagal ay lumipad na ang lahat ng mga Afghans mula sa Albania papunta sa Amerika. At sa kanilang paglapag sa teritoryo ni Uncle Sam, nakita na rin ni Rahim si Jason sa personal, ang taong naging dahilan ng kanilang tinatamasang kalayaan. Habang buhay na magkakaroon ng utang na loob si Rahim sa ginawa ni Jason. Dahil sa kabutihang loob ng isang dating US Army, mamumuhay na ng mapayapa si Rahim at ang kanyang pamilya, kabilang na ang kanyang asawa at mga anak. Sa ngayon, masaya na rin si Rahim na nakatira sa Kansas. Ilang metro lang ang layo mula sa tahanan ni Jason. Nakahanap na rin siya ng trabaho roon bilang isang accountant sa isang lokal na bangko at ganap na nga silang mga American citizen. Lahat ng ito ay dahil sa kagitingan at kabaitan ni Jason Kander. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.